Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay August 11, 2021 at verde yung ating candle sa ngayon pero puro 6 yung nakikita ko. Yung gain natin sa kanya ay 0.66%, so very good po yan. Umakyat po yung ating index and then nakita nyo siguro meron din po tayo malaking net foreign buying is umabot tayo ng more than 500 million. So indication, bumabalik po yung ating mga foreign investors naman. So kanino kayo mga stocks nagpupuntahan po yung ating mga foreigners naman. So nag-close tayo, ang daming 6,666.86. Ayan. So ang ganda ng galaw ng index natin, no? So parang hindi iniinda yung yung ating COVID cases at saka yung yung ating lockdown. So kasi umabot na tayo ng 12,000 cases per day. Pero pumapasok na po yung ating mga foreigners. Kaya inakyat ko na yung mga support sa resistance. 6.4 na siguro yung support and then 6.7 po yung next na major resistance po na pwedeng mauntog yung ating index naman. Okay, so tingnan po natin. Pag-usapan natin si ACE-N. So umakyat na naman. Si dito medyo ng pullback yata to. Si PHA. Umaarangkada siya, no? So, or may nangyari yatang cross trades kanina. So, tingnan po natin. Si Apollo po natin is FOO, yung puro balita sa kanya. So, tingnan po natin yung mga dates mamaya. Si BSC is okay din yung recovery. Si Monde, nag-break na siya, di ba? So, kaya nga lang, medyo nagkaroon siya ng profit taking. So, binuhusan po ng konti ng ating mga foreigners. Si Converge. So, green tea po yung kanyang candle. Nagsasabay po sila nitong si ACE-N naman natin. And then pag-usapan po natin ng konti yung ating PSCI index naman sa kanya. Okay? So as usual guys, kung bako lang dito sa ating trading channel, so hindi natin nakakalimutan basahin. Personal study lang po itong ginagawa natin, technical analysis. So wag na wag mo pong gagamitin as a reason para mag-buy, mag-sell, or hold po ng mga stocks kasi nga meron pong risk. So sabi nga natin, aralin natin yung mga stocks na pinupuntahan po natin para kahit medyo bumagsak yung mga price action, at least meron ka pong panghahawakan na fundamental sa yung mga investments naman. Okay? And then sa mga bago po dito sa ating trading channel, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palabi Trader na YouTube channel. And then kung gusto mo ng guide, gusto mo ng membership po, meron po tayo dito sa kanya. Meron tayong join button dito. So i-click mo na lang po kung gusto mong sumama sa ating trading community naman. So meron po kasi tayong ginawa exclusive po sa ating mga members naman. Or kung nag-aaral ka po dito sa ating market is tingin ka na lang muna dito sa mga nilalagay po natin na upload sa kanya. So gumaganda yung yung galaw po ng ating market. So meron tayong daily upload sa kanya. So simula yan ng yung mga blue chips natin, di ba? Biglang umarangkada na yung mga index. Tapos yung ating GDP is umabot siya ng 11% for the second quarter, pero may halong may halong negative sentiment, pero very good sana yon kung hindi nga po tayo nagkaroon ng ECQ for this time naman. So meron tayong company reviews, so tingnan mo po yan. Profit or loss section, so mga sample trades, technical indicators, so mga basic lang naman po yung ginagamit natin. And then yung fundamentals is kailangan natin to kung ayaw mo na maipit na matagal doon sa mga stocks na hindi maganda yung galawan. Pero ngayon, ang daming ang dami po mga stocks na nagtatalbugan yung kanilang mga price action naman. Okay? And then follow mo ko guys dito sa ating crypto channel. So nagbablog na tayo sa kanya. Sabi ko sa inyo is tingnan natin itong crypto kasi kahit papano meron din namang opportunity sa kanya. So hindi ako nakapag-vlog kahapon, pero anyway, tinitingnan naman natin siya daily. So meron tayong pahapyaw dito. So parang maganda kanina yung yung ibang cryptos natin. Ayan, so nakapag-TP tayo kanina kay or kahapon pala kay ADA. So, medyo maganda po yung gains natin sa kanya. So, medyo bullish na kasi. Kaya nga, sabi ko sa inyo guys, abangan mo yung mga reviews natin dito sa ating cryptocurrency. And then, follow mo ako dito sa ating Facebook account. So, tignan mo na lang po. Yung mga sinishare ko sa inyo is may kahalo ng balita, news. So, binubuhay kasi natin yung ating website na Bodega Peak. Pero mostly, dapat ang ilalagay ko dyan is mga tips, tricks dito sa ating mga stock market kasi parang related dito sa ating YouTube. Pero on the sideline is kasama din naman kasi sa stocks yung mga balita po doon sa ating mga companies naman. Kaya meron tayo sa kanya.
Later on, dadagdagan natin yung mga laman niya. So, tingnan mo na lang po yung mga pinopost ko and then dito sa ating Facebook page. So, i-check mo din po siya at ganun din po, meron tayong mga posts all related dito sa ating stock market. So, dito sa ating Twitter, marami tayong na-post kanina bago tayo mag-vlog is yung ating mga dates. So, tingnan po natin kasi meron na nga pong meron na pong mga dates dun sa ating mga FOO, IPO. Ayan, so naglabasan na po sila. So, sabay-sabay si M-Reach po natin. Meron siyang offer price up to 20 pesos. So, Mega World REITs po yan. So, kung hindi mo pa napanood yan, meron po tayong review sa kanya. Later on, lalagyan natin yung article natin sa kanya dito naman sa ating Bodega Peak. So, September 14 to 20. So, mas maganda yung timing nitong si M-REITs. So, meron po tayong link dito. So, tignan mo na lang yung ating RLC REIT. Ayan, napapasok din po, 7.31. August 25 to September 3. So, Robinsons naman po yan. At then, yung ating COVID cases, ayan, so medyo madami guys. Ingat po kayo sinasabi natin madalas dito sa ating vlog, kahit stocks tayo, all about investments and trading dito sa market, puro kaperahan, pero mas mahalaga pa rin yung ating health naman sa kanya kasi hindi mo kahit gaano karami yung pera mo, kung nagkasakit ka talaga and then naapektuhan ka ng severe case ng Delta is ubus lahat ng capital investments mo, lahat ng pera mo. Kaya dapat unahin mo po yung ating health naman. So ingat po kayo dyan sa Pilipinas, 12,000. Dito nag-iingat din po kami kasi umabot na kami ng more than 20,000 cases per day naman po. And then ito yung ating yung ating FOO, so follow on offer kay Apollo Global. So maraming tatanong sa atin, okay ba siya bilhin or hindi? So tignan mo muna yung reasons bakit siya nagkakaroon ng FOO, makakatulong ba sa kanya yon. So anyway, tignan natin kung meron siyang epekto later on. Tignan natin sa kanyang charts. And then marami pa tayong ibang na-post dito. Ayan, so si ASEN, mamaya basahin natin yung kanyang solar farm sa India. Meron na po siyang operational. At then meron tayong dumating na 100,000 doses po ng UAE donated Sinopharm Hyatt vaccines arrives at NAIA Terminal 3. Ayan, so talagang sinasalubong po yung ating mga COVID vaccines. Si Mayor asking Department of Energy to consider its decision. Na-reject pala siya, power supply with Masinloc Power Partners Corporation. DNL rises by 74%. So maganda pala yung income nitong si DNL natin. Makita na yung chart nito, hindi ko pa nakita. LTG, so medyo hindi maganda yung kanyang earnings. First half 21, 63% lower year over year. Cebu Pacific, so yung mga airlines kasi natin to nagdadala dito sa LTG at saka kay Cebu. Manila Water, so net income up 10%. Jollibee, reversal from 9.3 billion net loss. Meron siyang first half net income of 1.1 billion. Ayan, so very good din po itong si Jollibee naman natin. And then, ayan, gusto ni Ma'am April Tan, si DMC, plus 166%. Kaya naman bumabalik po yung kanyang price action. So sabi nga naman natin nung nag-vlog naman tayo sa kanya, fundamentals pa rin yung titignan ng karamihan kahit na medyo wala na po siya doon sa ating blue chips. Pero syempre, sabi nga sa inyo, yung mga fund managers overseas, blue chips kasi yung priority ng kanila mga investments naman. Ayan. So pasadahan mo na lang po yung ibang na-post natin dito. So marami pa tayong nailagay for the day naman na tradings natin dito sa ating Twitter account. So follow mo ako dito guys. And then yung mga nag-aaral po sa stock market, sabi nga sa inyo guys, kung gusto mo ng konting guide or trading community, so meron po tayong gina-guide dito ng mga groups. So tingin ka na lang po kung anong levels yung appropriate para sa iyo naman. So meron tayong lectures or trading community. Open po siya until this week. So after nun, i-close na po natin siya. September na lang po ulit yung ating opening naman sa kanya. And then yung ating, syempre, yung ating Bodega Peak, yung binubuhay po natin na website naman natin. So maglalagay tayo ng mga articles dito. Lahat is related po sa stock market. So makita mo, meron na tayong pakonti-konti nakalagay sa kanya. Bisitahin mo na lang po. And then ngayon, pinagkakabalan natin is yung mga market news naman natin sa kanya. Okay? So tingin po tayo kay 2Trade Asia. So sabi ko sa inyo guys, kung gusto mo yung mga promos niya, i-check mo po yung kanyang Facebook page. Later on, magkakaroon din tayo ng promo dito. So may discount yung mga gustong mag-open ng 2Trade Asia Prime. So wait po na lang ng konti yung announcement naman natin sa kanya. Okay? So pinitik yung ating index for the close. Pero makita mo, ang nagdala sa atin, SMPH, DMC, Ali,
BDO, MPI, pero the rest, mapula po yung ating mga blue chips pala. So marami pala ditong namula, si ICT, Profit Taking, Pure Gold, pabagsak pa rin. GGS, LPG, so majority ng mga blue chips natin is nagbagsakan. Yung kokonti na umakyat, malakas kasi yung yung shares ni rather yung points nila, kaya pag umangat sila malaki yung impact po dito sa ating PSE index. So medyo tinatamaan yata ngayon si mining. So siya lang yung halos pabagsak. Kasama niya po si service sector. And then, ano pa ba makita natin? Ayan, si property pala, yung nagdala po ng ating index naman natin. Okay, so ito yung sinasabi ko guys. So mukhang clear sign to Meron na naman foreigners po na pumapasok dito sa ating market. Baka meron silang pitikin na mga stocks dyan. So maganda to. So very very positive. Welcome po natin tong mga foreigners natin. Medyo nahuli din sila doon sa reversal. So kapapasok pa lang nila ulit dito po sa ating market. Nag-expect tayo kung meron silang mga drop is bantayin natin tong net foreign, kasi pag meron araw-araw neto, ibig sabihin bumabalik po yung ating mga foreign investors. So konti lang participation, 31%, 69% in local, and then nag-gain tayo ng puro 6 din pala 0.66% naman. Ayan. So ano ba ngayon? August is 6 yung lumalabas dito po sa ating index naman. Okay, so tingin tayo sa ating charting. So anyway, maganda po yung ginagalaw niya. So tinaas natin yung mga support saka resistance. So sinave natin kanina 6,750 next na resistance. So maganda yata yung yung ating mga blue chips. So nagre-recover po siya. Meron siyang ascending triangle. Hindi ko pa rin naman inaalis yung pagiging bearish kasi nga ECQ plus dumadami po yung ating COVID cases. Alam mo naman, binubuhusan tayo pag biglang siguro magtitipi na yung mga foreigners, and then saka naman binabagsak yung price action. So maganda po yung RSI, makita mo dito nakasilip na po sa bullish side. So maganda yan, above RSI 50, and then very obvious yung ating MACD is very good po yung sinasabi. So stay tayo sa mga stocks na magaganda yung fundamentals, kasi para may gustong sabihin po yung ating mga indices naman sa kanya. So yung ating COVID cases, so alam mo na mataas, di ba? So 12,000 tayo ngayon. Pero pataas nga po, medyo mabilis yung pagtaas. Tingnan mo, 7-day average natin umaabot na ng 9,088 per day. Kaya sabi natin, ingat po. Mas mahalaga po yung health kaysa sa pera ngayon as of this time, kasi pag nagkasakit ka, nababasa ko yung mga post doon sa Facebook, yung mga nagkakasakit po, grabe po yung mga gastos na kailangan bayaran naman nila. Kaya take care po of your health. So kung wala kang bibilin sa labas, wala kang kailangan, stay at home na lang muna tayo, and then mag-aral na lang dito naman sa ating stock market. Okay? So meron tayong news dito. Ito nga, medyo mix yung optimism sa pessimism galing kay Inquirer. So sabi na, Delta impact, multiple projections paint PH economic growth but below target. So, di ba yung ating economic growth is 11% nga, pero yun nga yung in-expect is magni-negative tayo later on, kasi nga pumupunta tayo sa mga ECQ. So, the reimposition of the strictest antivirus measures in the capital this month, which we reckon is likely to be extended after the initial 2 weeks, will impinge further on spending naman natin. Ayan. So, kaya hindi nga maganda yung yung future prospect. Pero ngayon, di ba, umarangkada naman yung market. So, sabay-sabay lang tayo sa galaw ng ating mga investors naman sa kanya. Ayan. So, tingin tayo sa ating US market. So, parang okay sila. Kagabi is medyo okay naman po dito sa banang US. And then, makita mo, sobrang linis dito sa Europe. Ang ganda po ng galaw nila. So, puro green po yung mga candles. And then, yung ating, mga galawan dito sa banang Asia is medyo mixed. So, meron siyang green, meron siyang red naman. Pero overall picture, pag tinignan mo, sinum up mo to, very good po yung ating trading environment. So, siguro kaya na-lift din po yung sentiment sa Philippine markets. And then, yung nagugustuhan nga natin, sabi natin guys, so subaybayan mo yung ating crypto channel. Ayan 46,000 na po itong si Bitcoin. Napaaga yung benta ko kay ADA kahapon. So, nag-gain tayo ng halos umabot yata halos 20% din, pero binenta ko na siya, pero nag-spike pa siya so for the day. So sayang hindi natin na-capture, pero anyway, gain is gain, sabi nga nila. So maganda po yung galawan dito sa crypto natin, makita mo. So mamaya mag-review tayo, baka meron tayong makita ulit na magagandang setups po dito sa ating cryptocurrencies
naman. Okay, so yun yung ating overall market performance. Refresh natin to. And then balik tayo sa ating chart. Unahin po natin si ACN. So alam mo na yung pinaka-news natin sa kanya. Kaya nag-rebound po tayo ulit dito sa 8.9. So very strong. Yung galawan po ni ACN. So nag-bounce siya. Ibig sabihin may pagka-bullish pa rin po yung ating mga traders saka investors. Kasi kung titignan mo din naman yung ating performance niya, tingnan natin na. So umabot siya ng 1.65% na gain. So nag-bounce po siya. And then meron siyang, ayan laki. 98 million pa rin po yung net foreign buying. So nagbubudega pa rin po yung ating mga foreign investors. Si Mandarin SB Equities, CLSA, yung main buyer, and then si Mandarin Tower at saka si Regis, yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. So overall is bullish po yung ating ACN stocks. So kanina kasi, ayan, meron na naman tayong news sa kanya na na-receive, and then ito nga, nilagay po natin sa ating Bodega Peak na website. So sabi natin si ACN, and then yung solar farm investment niya sa bandang India is operational na po. So kaya nag-bounce po yung ating price action. So meron siyang partnership with UPC Solar Asia Pacific, also known as UPC AC Energy Solar. So meron siyang dalawang solar farms, 140 megawatts. And then Sitara Solar 70 megawatts, and then meron din siya dito kay Pariap Solar started its operations. Ayan, so maganda po to maganda yung mga news na nilalabas po nitong si ACN natin. Plus ito nga, sabi ko sa inyo guys, ito lagi tinitingnan natin sa mga stocks sa ngayon kasi fundamentals yung pinag-uusapan. Maganda po yung kanyang mga net foreign buying naman. Ayan. So, anyway, tingnan natin. Hopefully, umakit pa siya bago yung medyo sinasabi ni Ma'am April Tan last time na pag dumating na yung kanyang August 16 doon sa listing niya, baka mag-correct na yung ating price action naman sa kanya. Okay? So, tingnan natin yung ibang stocks natin. Intact pa rin naman yung trend natin sa kanya, guys. So, ganyan lang muna. Kita mo naman, ganyan lang yung yung direction ngayon ni ACN. Pero yung bias natin, syempre, nasa bullish side. Especially, meron tayong malaking net foreign buying. So, kita mo, yung mga naghahanap ng volume, ayan mapapansin mo is above average po yung ating volume, plus nagbabounce lang tayo dito sa ating MA9 naman. Okay po, so yun po yung nakita natin. And then pala guys, may expectation pala, nakalimutan ko sabihin. Itong si ACN, and then yung ibang stocks natin, magkakaroon na naman ng MSCI rebalancing. So, kung hindi mo pa alam kung ano yon, meron tayong article dyan sa YouTube natin or gagawa tayo sa ating website kung ano yung epekto ng ating mga MSCI rebalancing. So, sabi nga, bali-balita, itong si ACN is mapupunta sa isa sa mga MSCI. So, parang ganun din naman, di ba? So, halos siya, di ba yung mga blue chips nakalagay doon? So, baka malaki yung chance na maganda yung standing niya sa ating MSCI rebalancing naman. Okay? Next, si dito, tingnan natin yung galaw. Ayan, nauntog siya. So, medyo nauntog tayo dito sa pinag-usapan natin na resistance kahapon. So, sakto siya. Save natin para makita natin bukas. So, hopefully, hindi na siya masyadong bumagsak na malakas ang support. Saan ba support natin? Hanap natin ng konti. Yan, pwede dyan. So, ang immediate support natin sa kanya, half body ng candle, normally half body ng candle, is 7.8. So, intact pa rin naman yung uptrend niya. Nagkaroon lang siya ng pause for the day. So, maganda makita, magkaroon siya ng breakout. So, hopefully, baka mag-consume muna siya dito habang nag-iintay po siya ng catalyst. So, nasa downtrend channel pa rin guys itong si dito. So, antayin natin na maganda to pag medyo naka-breakout siya kasi tapos na yung downtrend niya pag medyo naka-breakout siya dito. So, good chance masamahan po siya ng medyo magandang volume. So, yung volume kahapon halos lumabas din pala ngayon. Pero meron namang mga sumalo kay dito CME Holdings naman natin. Okay, so tingnan natin yung price action. Meron tayong loss sa kanya, negative 1.7%, negative 3 million. So, net foreign selling for the day. Call Fidelity yung main buyer, and then si Call at saka Fidelity yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. Okay? So, PHA. So, meron siyang isang malaking volume dito na spike. Tingnan natin yung kanyang performance muna. So, meron siyang 174 net foreign buying. So, namimili na po yung, di ba dati, sabi natin, merong mag-exercise ng rights. Ang maximum price na pwede niyang bilhin is 2.26 pesos per share. So, yun yung sinasabi natin last time. Hindi naman sa 2.26 siya bibili. Yun yung pwedeng maximum na pwede niyang bilhin. Kasi bumili na si LDA
capital naman natin sa kanya. So Maybank at saka si Eastern yung nangunguna dito na buyers. Di si Maybank at saka si Eastern yung ating pinaka main seller naman sa kanya. So merong mga pinopost dito sa Investa. Meron akong snapshot yung sinasabi natin sa kanya. Ayan. So meron ditong transaction na medyo malalaki. So mga 1.3 yung sinasabi na pagbili sa kanya. Ayan si Eastern. Ang daming ang daming pumasok na brokers po sa kanya. So makita mo dito. So ito yung sinasabi natin, si LDA Capital yung nag-invest sa kanya. Sinama na nga po sa website niya daw itong si Premier Horizon Alliance naman natin, kasi di ba nag-invest itong si LDA. So tingin ko temporarily, kahit medyo nag-pullback yung price action, very good to sa sa bottom line ni PHA. Di ba sabi ko naman sa inyo guys, investor kasi yung si LDA Capital. Ayan. So maganda makita, mag-breakout din parang si dito pa lang galaw ni si PHA natin. So extend natin to para mabantayan natin yung galaw, save natin. Para next na review natin is tignan po natin kung mabutas po yan ni PHA. So very bullish tayo pag medyo mabutas niya yan, di ba? Pero ngayon medyo nauntog siya, so tingnan natin kung mag-support yung ating MA20 or magkaroon siya ng retest dito sa 1.2 peso level naman para kay PHA. Pero good yun kasi meron siyang foreign investor. So nauntog yung RSI, so tingnan natin bukas kung medyo makabawi po ang galawan nitong si PHA naman natin. So okay pa rin naman yung ating MACD formation naman sa kanya. Next, si APL. Ayan, so yan lang muna nakita natin ngayon dito kay PHA. Hopefully bullish siya for the coming few days naman natin. Okay, so next po natin si Apollo. Malapit na yung FOO, di ba? So yung pinag-usapan natin. So balikan natin para makita natin yung yung mga dates, nakakalimutan natin So ang FOO po nitong si Apollo is offer period August 16 to 20. So malapit na po yan. And then ang offer price is 0.07 to 0.08. Balik tayo sa ating chart. Or tingnan muna natin yung kanyang price action. No? So medyo maganda yata yung galaw niya. So meron siyang gain 2.36%. So okay po yan. Medyo maganda po siya. Meron siyang gain, rather net foreign buying 2.2 million. Si Call BAFMS yung ating main buyer ba? Meron ding foreigners dito. And then si Call FMS yung ating pinaka main seller naman sa kanya. So kung titignan ko yung overall chart po nitong si Apollo, nag-close siya is 0.13 and then yung ating FOO is 0.07. So medyo mababa yun, no. So parang yung yung galawan natin, may tatanong sa atin doon sa Facebook. So ano ba yung epekto ng 0.07 to 0.08 na FOO? So nandito sa baba. So ang mangyayari kasi niyan guys, mas kung hindi na babagsak yung yung pinaka price action ni Apollo natin bago dumating yung ating FOO, very good sa kanya yan kasi makakabili kasi yung mga maraming mag-aabil sa kanya kumbaga. So yung FOO makakabili ka naman sa kanya kahit wala kang stocks, di ba? So hindi naman siya kagaya ng stock rights offering, pero good kasi yung yung sentiment sa kanya kung makakabili ka kasi halimbawa yung current price is 0.13 and then 0.08, tama ba? 0.08 yung ating price sa kanya, magkakaroon ka na ng discount sa kanya, di ba? So yun naman yung yung difference nila is meron kang discount, so laki pala niya na. So baka maging catalyst to para mag-stay dito sa bandang above itong si Apollo. So siyempre yung iba is bibili doon sa kanyang pinaka FOO kasi nga po meron siyang discount na ibibigay naman sa kanya. So very good yan pag sabi nga natin, basta hindi na siya bumagsak, hindi na ma-break yung mga support natin saka support dito sa mga bandang 0.11, very good na po yung yung pinaka FOO naman natin sa kanya. So although sabi ko naman sa inyo, madalas yung fundamental kasi ang hinahanap natin dito kay Apollo, sana magamit na niya yung results po ng kanyang FOO para naman sa expansion or rather pagbili ng kanyang mga equipments, para naman doon sa kanyang mga barko kasi inaantay kasi natin talaga is mag-start na po yung operations nitong si Apollo. Pero very good yung yung pinapakita kasi parang wala na siya sa downtrend, no. So medyo nagba-bounce na. Especially pag makita natin bukas, yung price candle natin is mag-stay po ng MA20 naman, above po ng ating yellow line naman sa kanya. Okay, so next, net foreign buying tayo kay Apollo, di ba? So
2.2 million net foreign buying. Ayan, so nakalimutan ko. BSC, tingnan natin yung price action. So, okay din yata itong si BSC. Ayan, so ganda din pala ng galaw ni BSC. So, nandiyan na siya sa ginuhit natin na resistance. So, very good yung reversal nitong si BSC. So, wala siyang masyadong pause, although malalaki yung galaw ng mga candles, pero ang ganda ng kinalabasan po ng kanyang price action. So, maganda. Meron siyang gain na naman, laki 7.02%, pero meron na siyang net foreign selling, negative 2.4 million. Si Call at saka si investor yung ating main buyer, and then si Call at saka si FMS yung ating pinaka main seller. So, ang daming bumili sa kanya as compared doon sa ating mga sellers naman sa kanya. So, labas na siya dito sa ating MA20. So, very bullish po itong si BSC. Sukatin natin yung nasan ba yung 50% Fibonacci nito. Tingnan natin kung saan siya pwedeng mauntog. Yan pala yung pinaka 50%. So tama lang yung yung pinaglagyan natin na resistance. So very good yan guys pag medyo nakalampas po siya dito sa 0.61 levels naman. Kasi ang next resistance dito na sa saan ba? 0.7 or 0.68 yung next na resistance level po nitong CBSC naman natin. Pag nakita mo nag-breakout dito sa 0.61 levels naman. Okay, so next natin si Monde. Ano ba nangyari kay Monde? So medyo nagkaroon siya ng konting profit taking. So laki ng volume, very significant yung mga volume, pero net foreign selling yata tong si si Monde. Tingnan natin. Meron siyang gain 0.47%, ayan negative 104 million. Kaya medyo nagkaroon ng tama ba, undecided candle. Okay. Pero okay pa rin naman yung technical si Call at saka si Papa yung main buyer, and then UOB saka si UBS yung ating pinaka main seller. So very good po kahit meron tayong net foreign selling kasi na-maintain niya yung yung flag formation po nitong si Monde. So plus meron siyang volume. So kung green pa rin yung close natin bukas, so maganda, di ba? So halos or na break na or nandiyan na sa ating resistance. So hindi lang masyadong obvious kasi nag-close po tayo ng 17 pesos. So anyway, bullish pa rin naman tayo sa kanya. Sabihin natin basta pataas po yung direksyon ng ating mga price action naman sa kanya. So medyo malapit na siya sa overbought signal. Ayan. So pero meron pa siyang igagalaw kumbaga. So okay pa rin naman yung nakita natin dito kay Monde naman natin. So alam mo na yung news. So akala ko negative yung news na yan, pero nag-spike pa rin yung price action kasi ni-reallocate niya, di ba, yung kanyang proceeds ng kanyang IPO. Instead na mag-expand capex, capital expenditure, is ang ginawa po niya is pambayad na lang ng utang kasi meron daw siyang matitipid na ilan ba yun? Pinag-usapan natin kahapon 700 million, alam ko yung nagawa natin sa kanya or nakita natin sa mga articles. Malaki kasi yung natipid niya doon sa interest. Kaya naman sabi nila is okay lang yung ginawa nitong si Mondinisen kaysa malugi siya doon sa expansion ng kanyang businesses naman. Ayan. So anyway, price action yung masusunod. So very good po yung ating galawan naman sa kanya. And then next, lastly, itong si Converge. So okay pa rin yung galaw. Meron pa siyang net foreign buying ba itong si Converge? Meron tayong 1.86% na negative pala, negative 4.1 million. SB Equities, Salisbury, yung ating main buyer. SB Equities sa kasi Macquarie, yung ating pinaka main seller. Pero ang ganda ng meron siyang volume, overbought na pala itong si Converge natin. So 77. So very bullish yung mga kasama natin kasi internet itong si Converge. So balik natin yung yung mga drawings natin last time para mahanap natin yung base ng ating support. So halos nandito naman siya, di ba? So okay lang yan. So para nga siyang para siyang bullish flag formation naman. Okay po. So yun po yung nakita natin. Okay lang siya basta mag-bounce lang above ng dito sa yung drawing natin na ascending trend lines, or ito kasi meron siyang pattern dito sa bandang taas naman. Tapos bullish naman lahat ng indicators natin. Pero medyo malapit na rin siguro kasi tagal na niya dito sa overbought conditions naman natin. Okay? So yun lang po yung ating mga nakita. So overall performance, very good yung ating index. Halos gusto na nga niyang mag-recover, kundi lang siguro sa ating quarantine bad news. Pero marami po yung magaganda kasi yung earnings, kaya nalilift po yung sentiment ng ating market. Hopefully magtuloy-tuloy yan. Makakita ulit tayo ng maraming green, especially sa ating mga mid caps at small caps kasi sila yung madalas mag-green ngayon, di ba? Sina BSC, si Bull, alam ko umakyat din si ABA nakaka-recover.
So, tingnan natin yung mga hawak natin dati ng mga stocks naman. Okay po, so yun lang. Review ulit tayo bukas at bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palaboy Trader na YouTube channel, yung crypto natin guys. So although late na ako nag-upload, so tignan mo kasi parang may opportunity, so marami tayong nakita na nag-aakyatan. And then yung ating Facebook account na Palaboy Trader, Facebook page, Twitter natin is para sa mga news. Sundan mo lang ako guys, yung ating Bodega Peak pala, ito yung ating Bodega Peak na website, and then dito po sa ating Patreon. Kung gusto mo ng guide na trade dito sa trading natin sa PSE market or sa crypto, pwede kang magtanong. So pwede po kayo sumali dito sa ating Patreon account naman. So open pa rin siya for this week. So tingnan mo na lang po kung anong levels yung appropriate para sa iyo naman. Okay po, so yun lang. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Hopefully green pa rin tayo bukas.